Bago ko simulan ang kwento, dalangin ko sa ating Panginoon na sana bigyan nawa tayo ng proteksyon, lakas at yakapin yung mga taong nagdurusa. In nomine Jesu Christe. Amen. Bago tayo magsimula, shoutout sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating programa. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, inaanyayahan ko rin po kayo na mag-subscribe na rin sa ating channel. Yun lang, magsimula na po tayo. Mapagpalang araw sa inyo, Boss Alex. Ako po ulit, Puloy ng ZDN. Ang kwentong ibabahagi ko ngayon, karanasan naman ng aking pinsan na tawagin natin sa pangalang Banban. Nangyari ito sa isang bukiring sakop ng ZDN. Hindi ko na lang po ididetalye ang eksaktong lokasyon bilang pagbibigay respeto sa mga taong naninirahan doon. Ilalarawan ko lang po sir ang hitsura ni Banban. Ang pinsan kong ito ay kamukha ng artistang Silong Mejia, matangkad, payat at feeling gwapo. Bagong lipat sila sa lugar noon. Although medyo malalayo ang agwat ng mga kapitbahay, nagustuhan ni Banban ang lugar na yon bunsod ng sa iilang linggo pa lang nilang nakatira roon. Marami na kaagad siyang nakilala at naging kaibigan. Mga kabataan na kaedaran niya rin lang. Tuwing hapon, lagi silang naglalaro sa kanilang tagpuan sa parte ng lugar kung saan pastulan ng mga baka at kalabaw. Doon sila nagtutumbalata, syatong, tabanog, paaway ng gagamba at kung ano-ano pang laro. Magfa-first year high school na si Banban nang mangyari ang kanyang unang karanasan. Pero nung time na yon ay bakasyon pa. Usong-uso ang gagamba kaya naman abala ang kabataan sa lugar kasama ang aking pinsan para maghanap at manguha. May mga pagkakataon na ginagabi na siya sa pag-uwi. Itong pinsan ko sir, may pagkasuwail na bata. Medyo matigas ang ulo, may katamaran at palabiro nang wala sa lugar. Kapag abala sa paglalaro, kung uutusan ng nanay ay nagdadabog. Mas inuuna pa ang kanyang mga laro kesa sa mga gawaing bahay. Panganay si Banban kaya naman, siya rin ang inasahan ng kanyang nanay sa ibang trabaho sa bahay tulad na lang sa pag-iigib ng tubig, pagsasaing at paglilinis ng kanilang bakuran. Mabait naman siya kapag nariyan ang kanyang itay. Ngunit kapag wala, madalas ay sa pastulan nakatambay. Minsan isang hapon, aray ko putay, bakit po? Ganon, bakit? Kung buntot pagi kaya ang ilatigo ko sa'yo para matauhan ka. Wag naman putay, hindi naman po ako aswang eh. Mahindi-hindi aswang ka dyan ngayon. Sana nga aswangin ka. Bakit ginabi ka na naman sa pag-uwi? Naghanap po kasi kami ng gagambatay sa maisan. Sandali lang naman. Masandali-sandali ka dyan ngayon. Kita mo. Ilan ba kuha mo? Ha? 3 po tay. Bakit? Hindi na po kayo galit? Alam ko na tatay. Hilig mo rin ang gagamba no? Hindi. Kaya ako na itanong kasi yan na ang hapunan mo ngayong gabi. Okay? Total kinalimutan mo rin naman yung pagsaing dito. Ano pong ulam ko tay? Aray ko po. Biro lang naman tay. Sumasagot-sagot ka pa ha? Makinig ka. Bukas wag kang umalis ng bahay. Naintindihan mo? Pagka-uwi ko ng hapon dapat puno lahat ng mga timba dyan ha? At drum sa labas. Kung hindi,
hindi ka na rin makakapunta sa mga kaibigan mo. Opo, tatay. Pero aalis pa rin po ako ng bahay. E di subukan mo, Ban. Dalhin mo na lang din yung mga damit mo. Tatay naman po eh. Paano po ako makapag-igib ng tubig kung hindi niyo po ako papayagang aalis ng bahay? Aba, matalinong bata. Aray ko po ulit, tay. Ano, pilosopo ka pa? Hindi po ako aalis ng bahay bukas. Mag-iigib lang ng tubig. Buti naman. Good. Ala, pasok ka na rito at baka ma-turn around kick pa kita dyan. Opo, itay. Kinabukasan, maaga pang nagsimula si Banban. Talagang tinapos niya ang kanyang mga gawaing bahay para makapaglaro kasama ang mga kaibigan. Pagka-uwi ng hapon, Oh, maaga ka yata umuwi ngayon, anak. Himala. Pero bakit parang matamlay ka? Kasi putay, ang dadaya ng mga kaibigan ko. Patay lahat gagamba ko eh. Lahat talo. Maghahanap ulit kami, pero bukas na ng hapon. Oh, sige. Pero wag mong kalimutan na unahin ang mga gawaing bahay, ha? Walang kasama si nanay mo maliit pa ang mga kapatid mo. Opo, itay. At saka, huy anak, huwag kayong magpagabi sa paghahanap ng gagamba, ha? May aswang daw sa lugar na ito, sabi ng kapitbahay natin. Magpakita yan sa inyo, nako, ewan ko na lang. Hindi po yan totoo, tay. Ang tagal na naming naghahanap dun sa mga lugar na masukal pa ang iba eh. Wala naman pong aswang. At saka marami naman po kami lagi. Takot yan sa amin. Yung ibang mga kasamahan ko mga barumbadong bata yun. Kaya takot ang aswang sa kanila. Ganun ba? Kaya pala habang tumatagal parang naging barumbado ka na rin, no? Hindi naman po, tay. O siya, sige. Kayong bahala. Basta unahin lagi ang trabaho dito sa bahay, ha? Opo, itay. Kinabukasan ng hapon, magtatakip silim na, tatlo silang magkakaibigan ang naghanap ng mga gagamba sa kakahuyan. Nung madilim na, nagpasya na silang uuwi. At habang naglalakad, maya-maya nun, may humuni na tiktik. Ang ginawa ba naman ng tatlo kasama ang pinsan ko, biniro nila ito. Hoy tiktik, bumaba ka dyan. Paaway tayo ng gagamba. Oo, bumaba ka dyan tiktik. Paaway tayo ng gagamba. Tignan natin yung lakas ng gagamba mo. Sabay tawanan ng tatlo, tapos nagpakawala ng mga bala ng tirador sa itaas kung saan narinig ang huni. Maya-maya noon, buti na lang Sir Alex. Lumingon ang isang kaibigan ni Banban dahil kung hindi, malamang sa malamang may nadagit ng isa sa kanila. Paano kasi may malaking nilalang na mababa ang lipad papunta sa kanilang direksyon. Kaya nung sumigaw ang isa, naalerto ang dalawa. Nagtakbuhan at nagtago sa isang kubo na ilang metro lang ang distansya sa kanila sa gilid ng maisan. Pagkukwento ng aking pinsan, nakakatakot ang nilalang kasi para umano itong malaking hugis payong na kulay itim tapos mabaho ang amoy. Sa takot, nanatili sila sa loob at hindi lumabas. Ayaw nang umuwi dahil sa sobrang nerbiyos. Makaraan ng ilang minuto, laking pasalamat ng tatlo dahil dumaan yung kabaryo nila na si Mang Gustin na isang magsasaka. Sakay ito ng kalabaw at may hila-hila na karosa. Tulungan niyo po kami, Manong. Uy mga bata, anong ginagawa niyo dyan? Ano bang nangyari sa inyo? Kasi po, hinabol kami ng aswang. Bakit naman kayo hinabol? Siguro may ginawa kayong hindi maganda, no? Dali na, sakay na. Sumabay na sila at kinuwento ang nangyari. Pinagsabihan ang mga lokong magkakaibigan na sa uli-uli ay huwag magbiro sa kung anumang maririnig sa paligid, lalo na kapag may humuning tiktik.
sapagkat ang mga nilalang na iyan paniguradong magagalit. At ayon kay Mang Gustin, hindi ordinaryong hayop ang mga tiktik dahil mga aswang din daw ang mga yan. At dahil takot na nga ang tatlo, nanginginig pa habang nagkukwento, hinatid na sila ni Mang Gustin sa kani-kanilang bahay. Matapos ang pangyayaring yon, hindi na nagpapagabi itong aking pinsan. Nadala na sa kanilang mga kalokohang pinaggagawa. Yung nanay at tatay niya naman natuwa sa nangyari. Paano kasi hindi na gumagala si Banban ng gabi? O ano, uulit pa ba kayo? Sabi ko sa'yo kahapon may aswang dito eh. Ayaw niyong maniwala. Butit hindi kayo nadagip. Kung nagkataon, nako, wala na si Banban. Pabirong wika ng kanyang tatay habang pangiti-ngiti. Simula noon, hapon pa lang nasa bahay na ang aking pinsan. Nagkaroon talaga ng trauma dahil sa kanilang karanasan. Umaga pa lang, puno na lahat ng mga timba nila sa bahay para pagsapit ng gabi, parelax-relax na lang. Fast forward po tayo mga kaibigan. 4th year high school na ang pinsan ko nito. Lahat ng mga karanasan sa kababalaghan, inalimutan niya na yon. Nakafocus na sa pag-aaral at syempre sa buhay binata. Nung time na yon, Sir Alex, nagkagusto siya sa isang babae na ka-schoolmate niya rin. Feeling niya may mutual understanding silang dalawa, o yun bang parang feeling niya sila na sir. Kasi lagi raw silang magkasama at parang sweet sa lahat ng bagay. Akala niya ay sasagutin siya ng dalaga dahil pareho umano sila ng nararamdaman. Ngunit nang niligawan niya ito, kasamaang palad sir, binasted siya ng babae. Ang sagot daw ng dalaga, kabata-bata pa kung ano-ano ang pumapasok sa isip ni Banban. Lubhang nasaktan ang aking pinsan dahil sinabihan din siya na hanggang kaibigan lang talaga ang tingin ng babae sa kanya. At ang pinakamasakit doon, sinabihan din siya na marami pa umanong magagandang planos sa buhay ang dalaga na hindi kasama ang aking pinsan. Tapos, simula noon ay iniwasan din siya ng babae. Kahit sino naman siguro masasaktan, di ba? Kaya hayon, nagdurugo ang puso ni Banban. Ilang araw na hindi pumasok at natutong mag-inom ng alak. Amoy iat na naman yung bunganga mo anak ha. Uminom ka na naman ng tuba. Bakit ka natuto niyan? Ano bang problema mo? Wala po nay, konti lang po. Ay nako anak. Tapusin mo muna yung pag-aaral mo. Kahit high school lang, bago ka maggaganyan. Pag yan nalaman ng tatay mo, lagot ka na naman. Naawa na ako sa iyo anak eh. Upoy nay. Hindi masabi ni Banban ang kanyang problema sa iba kahit na sa mga magulang. Nahihiya umano siya kasi minsan na niyang ipinagyabang sa kanyang mga kaibigan ang tungkol dun sa babae. Tapos natatakot din siya sa kaniyang tatay. Sa sumunod na gabi, madilim nang nakauwi si Banban galing sa mga barkada at nakainom din ng konti. At dahil naubusan sila ng tubig pang inom, inutusan siya ng kanyang nanay na kumuha muna sa bubon o balon na tawag sa Tagalog para may mainom siya kapag kakain na. Bit-bit ang 2 galon, kagad na tumalima ang aking pinsan. Dali-daling nag-igib ng tubig at para makakain na rin. Hindi siya nagdala ng pang-ilaw nun sa daan gawa ng sobrang liwanag ng buwan ng gabing yon. At habang naglalakad papunta sa bubon, pagkukwento ng aking pinsan, hindi niya mapigilang umiyak. Nang maya-maya pa, may humuning tiktik na tipong napadaan lang. Bigla ba namang pumasok sa kanyang isip na hamunin ang nilalang. Ang sabi ni Banban ay magpakita ang aswang
Tapos dagitin siya at patayin na lang dahil pagod na raw siya sa kanyang buhay. Total iniwan din naman siya ng babaeng minamahal. Mas mabuti pang mamatay na lang din. Subalit walang aswang na nagpakita kaya nagmura si Banban. Ang sabi niya, walang kwentang aswang. Nagpatuloy na siya at nag-igib ng tubig. Pagkabalik nito, kalagitnaan ng paglalakad, may hangin daw na dumampis sa mukha niya. Matapos nun, bigla na lang siyang nanghina, parang nahihilo kaya ang ginawa niya, ibinaba muna ang 2 galon tapos ay umupo sa ilalim ng puno. Yun lang po sir ang kanyang huling naalala. Ang sumunod na nangyari, hindi ka panipaniwala. Maniwala man kayo o hindi, problema nyo na yan. Paano kasi Sir Alex? Nagising na lang ang aking pinsan na nasa loob na ng isang maliit na kubo. Nakahiga sa mesa at nakagapos ang mga kamay at paa. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, parang nasa gitna raw sila ng kagubatan. Nasa tabi niya noon, nakatayo ang isang matandang babae na mata lang ang makikita dahil nakatakip ang mukha. Yung mata raw po sir ng matanda parang sa ibang lahi. Kulay brown na animoy mata ng isang Amerikana. Tapos ang kulay ng kanyang balat, maputi. Karga-karga nito ang kanyang malaking alagang pusa na kulay itim. At sa tuwinang nagsasalita ang matanda, animoy naiintindihan ng hayop. Sa bandang paanan naman, mayroong nakahandang malaking kawa. Butit gising ka na, iho. Kanina pa ako naghihintay. Sigurado ka na ba sa nais mong mangyari, bata? Bakit ho? Sino ho kayo? At bakit ho ako nandito? Ay, di ba sabi mo gusto mo nang mamatay? Hiniling mo sa akin yun Natatandaan mo pa ba? Mura ka pa nga ng mura. Akala mo ikaw nagmamay-ari sa amin? Oo. Kagabi, yung may dumaan na tiktik. Tama ka, bata. Hindi ho ba ako nakauwi sa amin? Pero baka panaginip lang to. Panaginip? Hindi, iho. Ano nga ba pangalan mo? Banban ho. Banban. Totoo ito. Hindi panaginip. Tignan mo ha. Ipaparamdam ko sa iyo. Wika ng matanda, sabay guhit ng kuko nito sa balat ng lieg ng aking pinsan. Yan. Aray ko po, huwag masakit. Pagkatapos, dinilaan ang dugo. Anong masasabi mo, Banban? Diba, hindi panaginip. Ano ngayon? Gusto mo pa bang mamatay? Umaaray ka sa kukulang Pero teka, alam mo ba kung ano ako? Alam ko, aswang ka. Aswang ka. Tama ka, Banban. Aswang ako. Pero, hindi naman ako gaanong masama. Depende sa kaharap ko. Kung masama ka, ano na lang kaya ako? Pero Lola, bakit hindi po pangit ang itsura ninyo? Huwag mo akong tawaging Lola. Hindi kita apo, no? Ang layo ng itsura natin, no? Ba't ba ang dami mong tanong? Huling tanong ko na ito sa'yo, ha? Gusto mo ba talagang mamatay na? O mabuhay? Paniguradong hinahanap ka na ng mga mahal mo sa buhay ngayon. Tanong ng aswang na bigla na lang namula ang mga mata. Hindi kagad nakasagot ang aking pinsan, bagkus ay natulo ang luha niya sa mga mata. Nang dahil doon, naintriga talaga ang aswang kaya naman tinanong pa siya nito ng tinanong. Hindi rin kasi natakot si Banban gawa ng
hindi naman daw pangit na aswang. Pati yung pusang alaga nito, maganda rin sa paningin sapagkat makapal at nananayo ang balahibo, makintab, tapos parang maamong-maamo. So hayon na nga sir, tinanong siya ng matanda kung ano talaga ang problema at kung bakit gusto nang mamatay. Dito lang nailahad ng aking pinsan ang kanyang saloobin na hindi niya masabi-sabi sa iba kahit na sa mga magulang. Nakinig daw ang aswang sir, pero tumaas ang kanang kilay nito tapos natawa lang sa mga kwento ni Banban. Sinabihan niya rin ang matanda na nasa sa kanya na raw kung papatayin niya o bubuhayin pa ang aking pinsan. Basta gusto na raw talaga ni Banban na mamatay. Ngunit matapos nun, pinukpok siya ng stick sa ulo ng matanda at sinabihang napakababaw ng kanyang dahilan. Nandamay pa raw ng aswang na namumuhay ng maayos. Napakawalang kwenta mo rin palang bata eh. Binaliwala mo ang hirap ng iyong mga magulang. Dapat ka lang sigurong mawala. O sige, relax ka lang dyan ha. Ilang sandali pa, may binulong ang matanda. Inihip sa mukha ng aking pinsan. Pagkatapos ay tumalikod at nagsalita ng katagang paalam. Ang nasagot na lang ni Banban sa kanyang isipan, katapusan ko na. Paalam, mahal kong ina. Mga katagang nasambit sa isipan na huling naalala ng aking pinsan bago siya nakatulog. Akala niya talaga Sir Alex, kinarni na siya ng aswang. Pero nagising na lang ang aking pinsan ng hating gabi at natagpuan ang sarili na nasa gitna na ng kagubatan. Sa madaling salita, hindi siya kinain ng aswang. Naawa raw siguro sa kanya sir dahil emosyonal ang aking pinsan noon. At ang nakakamangha pa, may kanin na iniwan sa gilid niya na nakabalot sa dahon ng saging at may ulam pa. Dahil sa gutom, walang pag-aatubili na kinain na niya ang pagkain. Pagkatapos noon, naglakad na siya sa gubat hanggang makarating sa isang bahay. Labis ang kanyang pagkamangha at sobrang pagtataka dahil nalaman na lang ng aking pinsan na nasa bahagi na siya ng Lanao del Norte. Sobrang layo nang pinagdalhan sa kanya ng aswang. Humingi siya ng tulong sa mga taong taga roon. Yung iba raw sir, inakalang siraulo siya dahil sa mga pinagsasabi niya tungkol sa aswang. Kung baga, hindi naniwala sa mga sinasabi niya. Sa kahuli-hulihang bahagi ng kwento, dahil napahaba na po tayo, nakauwi po ang aking pinsan na si Banban sa kanila nang walang problema. Tinulungan siya ng mga taga-barangay hanggang sa makauwi sa kanilang bahay. Sa nangyari sa kanya, naging emosyonal ang kanyang mga magulang at nagpapasalamat na rin dahil hindi naman po napaano. Matapos ang pangyayaring yon, inayos ng aking pinsan ang kanyang buhay, humingi ng tawad sa kanyang mga magulang, nagpatuloy sa pag-aaral hanggang sa makatapos. Maraming hindi naniwala sa karanasan ng aking pinsang si Banban. Pero kami sir, naniniwala talaga sapagkat isa sa kanyang patunay ay ang markang sugat sa leeg na ginawa ng aswang. Hanggang sa muli, Puloy ng ZDN. Ang mundong ating ginagalawan, nababalot ng kahiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience.